Kaya man, so for today's video, ay isi-share ko sa inyo kung paano ang paggawa ng ube banana crunch. So, napaka-crunchy outside and inside naman sobrang delicious talaga guys. Kaya, samahan niyo ako hanggang sa huli. Video ay panoorin tuloy-tuloy, especially the ads. Ayan. Thank you very much, guys. Let's go. So, we have the bowl. So, meron din tayong measuring cup and spoon na gagamitin natin later on. Ayan, ang ating ube jersey, condensed creamier. So, gagamitin natin yan. Ang ating baking powder. Okay, so itong baking powder ay magagamit natin later. Ang ating harina, so ordinary lang yan, saging saba. So 1 kilo yan, and then we have our breadcrumbs, our oil, and our water. Ayan, nagagamitin natin mamaya, no? So hindi naman maubos yung water later. So balatan muna natin ang ating saging saba, yung ating 1 kilo. So meron ditong 13 pieces ng saging saba. So, after nating balatan yan, later on ay iiwain lang natin yan sa gitna. So, madidivide lang siya into 2. Ayan. So, medyo pahinog na to, kaya mas matamis ang ating saging saba. Kaya, kung ako sa inyo, try nyo na rin to. At yung saging saba lang yung pwede dito guys sa banana crunch, no? So, yung banana crunch, pwede siyang iba't ibang flavor kung ano yung gusto nyo. Pero ako, dahil favorite ko ang purple, kaya ube tayo guys. So, ayan. So, habang ayan ay binabalatan ko ay sa kabilang side naman ay piniprepare ni Habi ang ating breadcrumbs. So, later ay isasawsaw natin yan doon. So, kaya magiging crunchy ang ating ube banana crunch. So, after nyan ay hiwain na natin yan sa gitna, guys. So, ngayon, i-prepare natin ang 1 cup of flour. Ayan. And then, after natin mailagay yung flour na yan, maglalagay din tayo ng baking powder. So, 1/4 lang na spoon ang ating gagamitin. So, imekos-mekos natin yan, guys, para tayo ay sure na mix well ang ating dry ingredients. So, ayan, imekos-mekos natin yan ng tuloy-tuloy. Ayan. So, wag na tayong magdagdag dyan, guys, ng other ingredients kasi sakto lang naman sa 13 na saging sabay ang ating gagawin. So, imekos-mekos natin yan hanggang mag-mix. And then, maglagay tayong ng sugar. Ayan, 1 kutsara lang yung ating nilagay. Pero it depends sa inyo kung gusto nyo ng mas matamis pa. Ayan, lagyan nyo pa ng maraming sugar. Pero ako kasi, dahil matamis na yung ating condense, kaya 1 kutsara lang. Ayan, maglagay na tayo ng condense. So, ang gagawin ko dito is half lang ng ating condense. Yan, ang aking nilagay. So, nagmix-mix lang ako. Ayan, so, dapat ay mamix natin ng maayos yan at wala pong buo-buo. Ayan, so, ayan, naglagay pa ako ng kaunti. Ayan. So, make sure na mag-mix siya ng maayos kasi pag hindi siya nag-mix na maayos at yung harina ay buo-buo dyan, hindi siya maganda tignan. Ayan. So, lagyan na natin ng water. Ayan, paunti-unti. Ayan. So, 1 baso lang naman yung aking ginawa. So, paunti-unti natin lalagyan ng water para mag-mix siya na maayos. Dapat kasi hindi siya watery at hindi rin siya sobrang yung lapot, no? Yung sakto lang. So, dagdagan pa natin ulit. Ayan. And then, mix well. Ayan ang ating mixture or butter ang tawag dito, guys, no? So, depende pa rin sa inyo, guys, no? Kung gusto nyo ng sobrang tamis or hindi, yung sakto lang. Ayun yung gagawin natin, guys. So, ayan, imekos-mekos na natin siya ulit para mix yung mga ingredients na nilagay natin, yung wet and dry. Ayan, naglagay pa ako ng kaunti. Ayan, kasi gusto ko yung makulay na violet talaga yung ating ube. Ayan. So, mix lang natin siya ng i-mix. Ayan. So, kung okay na sa atin yung ating pag-mix, ayan. So, mag-i-stop tayo. Pero dito kasi gusto kong mix na mix lahat ng ingredients natin, no? Ayan. So, kung nakuha nyo na yung consistency, stop nyo na siya, no? Pero pag hindi pa rin kayo, or hindi pa rin approve sa inyo yung lapot or yung pagiging watery niya, maglagay pa kayo ulit ng water.
Ayan. So, pag ganyan yung consistency, pwede na po yan. Stop na natin yung ating paglalagay ng water. Ayan. Okay naman na siya. Ayan. Dapat ganyan yung consistency niya, guys. Ayun pa nga, nagkamali pa nga. Consistency. Ayan. So, ituloy-tuloy lang natin ang pag-mekos. Yun nga lang, talagang halo kayo ng halo dito, guys. Kasi kailangan mag-mix ng maayos lahat ng wet and dry ingredients. Ayan. So, walang tigil, 'di ba? Kasi tignan ko pa kung okay pa yung or kung okay na ba yung water na nilagay ko. Ayan. So, dahil okay na siya, ayan. Ayan. Ilalagay na natin siya dito sa ating ginawang mixture, ang ating half banana. Ayan. So, ganun lang din yung process. Lagay nyo lang din yan. Ayan. Matamis na to, guys, kasi nga, condense yung ginamit natin. Ayan. So, ayan. Nilalagay namin yun dyan. Si Abby yung bahala dyang mag-ano. Pagulong-gulungin niya dyan yung ating yung ating banana crunch, no? Ayan. So, siya yung bahala doon. Ako naman dito sa paglalagay dito sa ating butter. Ayan. So, same procedure lang din. Ganun lang. Paulit-ulit lang siya, guys. Okay, hanggang sa matapos natin siya ng tuloy-tuloy. So, ganun lang yung ginagawa ko. Ayan. So, make sure na naikot nyo lahat siya, no, sa butter. Tapos, less yung excess natin na na butter kasi tutulo lang din siya. Medyo itaktak lang din natin siya ng konti. Ayan. So, ganun lang din. Hanggang maubos yung ating ginagawa. Ayan. Hanggang maubos yung ating mga kinat na saging saba. Ayan. Tuloy-tuloy lang. So, dapat coated siya, no? So, pag hindi kasi na-coat na maayos, hindi malalagyan ng ng breadcrumbs. Ayun pa nga. So, ito na, guys, yung ating na coat na mga banana. Ayan. So, dito naman sa pan, maglagay tayo ng mantika. Ayan. Make sure na malulubog natin na maayos yung ating mga ube banana crunch, no? So, ayan. Naglagay na tayo dyan. Ayan. Kulong-kulo na yan. So, huwag kayong maglalagay ng ating piprituhin na hindi pa siya kulong-kulo, no? Kailangan kulong-kulo tapos hindi rin ganun kalakas yung apoy kasi masusunog yung ating breadcrumbs, no? So, kalmahan natin sa paglalagay. Ayan ng ating mga ube banana crunch, no? So, ganun lang. Gagawin lang natin. Basta dapat nakalubog siya. Tapos after nyan, ibabalik rin lang naman natin siya, no? So, ganun lang siya kasimple. So, wag yung sunugin, guys, yung ayan yung medyo brown-brown lang. Ayan, mga golden brown lang. Ayan, tapos hinahinay lang siya kasi baka matanggal yung coated na mixture. Kaya dahan-dahan lang din. Ayan. So, kung satisfied na kayo dun sa golden brown, so pwede nyo na rin hanguin yan. So, depende yan sa inyo, guys. Ayan. So, binabaliktad siya ko. Ayan. Bali-balikta rin lang yan. Ayan. Hanggang maluto. Ayan. Pero wag masyadong yung sobrang golden brown kasi magiging matigas. So, ito na nga ating finished product ng ating ube banana crunch. So, ayan. Di nyo narinig kasi, guys, yung yung super crunchy niyan . Ako na lang. Ganon. So, ayun na nga. Ayan. So, tinikman ko na siya, guys. Nilagyan ko pala siya, guys, ng kondensa, yung ibabaw. Para maganda yung ating plating. Pero, depende pa rin sa inyo kung lalagyan nyo ng condense. Kasi kung matamis na para sa inyo, huwag nyo nang ilagyan. Ayan. Again, it depends sa inyo. So, ito na siya. Ayan. O, diba? Golden brown yung aking bet na, ayan. O, diba? May pasos pa nga tayo. So, galing lang din yun sa, sa jersey na condense. Ayan. So, ito naman yung mga plain. Kung gusto nyo lang ng plain, yan lang gawin nyo. So, yun lamang po. I hope nakatulong for small business. Thank you very much for watching. Bye-bye. God bless.